Maghahating gabi na hindi pa rin dalawin ng antok si Ivan. Noon ay nahihimbing na ang kanyang asawa. Naisipan muna niyang magpalamig sa kanilang swimming pool at baka sakaling pagbalik niya ng kanyang kwarto ay tuluyan na siyang makapagpahinga. Tamang-tama lang ang lamig ng tubig sa pool, nakakaalis ng alinsangan sa paligid. Noon ay napasulya pa siya sa liwanag ng buwan na bahagyang tumatanglaw sa madilim na gabi. Kay ganda nitong pagmasdan, bilog na bilog at buong buo mong matatanaw ang tila larawan ng isang babae na nakakapit sa puno. Nakailang balik din siya sa magkabilang bahagi ng pool nang maisipan yung mag-floating at muling tanawin ang kagandahan ng langit. Naalala niya ang kagandahan ni Isabel. Naalala niya ang estatwang bumigani sa kanyang puso. Dahan-dahang naramdaman ni Ivan ang paggapong ng isang pares ng kamay sa kanyang mga binti. Paakyat yun sa bahagi ng kanyang pagkalalaki. Akala niya ay si Ama ito. Akala niya ay sinundan siya ng kanyang asawa. Ngunit nabigla siya nang makita ang babaeng kasama niya sa pool ay si Isabel. Mahal na mahal kita, Ivan. Bakit mo ako iniwan? May luha sa mga mata ng babae. Patawarin mo ako, Isabel. Ito ang alam kong nararapat na gawin. Walang kahihinat na ng pagmamahalang ito. Noon ay nagdilim ang langit. Natakpan ng makapal na ulap ang buwang tumatanglaw sa gabi. Noon din ay nagbago ang anyo ni Isabel. Nagmistura itong isang halimaw sa kanyang harapan. Matatalas ng ngipin, matutulis ng mga kuko, namumulang mga mata. Unti-unti ay lumapit itong muli kay Ivan. At ang makalapit si Isabel ay muli itong bumalik sa taglay nitong kagandahan. Napayakap na lang si Ivan sa babae at naramdaman na lang niya ang unang halik nito sa kanyang leeg. Maang na napatitig siya sa kahat. Napakagandang obra. Napakagandang babae ni Isabel. Unti-unti ay naramdaman niya ang mga labi ni Isabel sa kanyang mga labi. Una ay banayad ang mga halik nito. Ngunit dala ng damdamin ay naging mapusok ito sa pag-angkin sa kanyang mga labi. Iginiya pa ng babae ang kanyang kamay upang damin niya ang kaubukan ng dibdib nito. Noon naman ay waring nabuhayan ng dugo si Ivan. Isinandal niya ang babae sa gilid ng pool at muli ay nagkan niya sa mga labi nito, pababa sa kanyang leeg, patungo sa kanyang dibdib. Napatigil si Ivan nang walang patid na tumawa si Isabel ng malakas. Hindi niya maintindihan ang inasal nito sa kanyang ginagawa. Oh, Ivan, napakadali mong paikutin sa aking kagandahan. At muli itong tumawa. Dahan-dahang inilapit ni Isabel ang isa niyang kamay sa mukha ng lalaki. Di naman ito ang nag-iinit niyang labi at inilapit ang kamay sa sariling labi. Waring may kung anong tinikman ng babae. Napaatras na lang silang makita si Isabel ang kanyang kamay. Dugo. Dugo ang waring tinikman niya. Ang estatwa. Dugo na nanggaling sa kanyang mga labi. Tumawang muli ang babae at unti-unting nagpalit uli ng anyo. Yan ang nararapat sa mga katulad mong taksil. Mamatay ka, Ivan. Naramdaman ni Ivan ang paninigas ng kanyang mga kamay. Unti-unti naging estatwa tulad ng ibang biktima ni Isabel. Kitang-kita rin niyang walang humpay na agos ng dugo mula sa kanyang mga labi, sa kanyang mga mata at ilong. Damay na ang paniningil na iyon ni Isabel. Damay na siya sa galit at puot na nararamdaman ito. Isabel! Isabel! At noon ay napabalikwa siya ng gising. Ivan, may halong pag-alala sa tinig ng kanyang kabiyak. Napasulya pa siya sa paligid. Nandito pa rin siya sa kanilang silid, kasama si Anne. Isang panaginip, isa lamang panaginip, ang naibulong niya sa sarili. Sandali ikukuha lang kita ng tubig. Isang sigaw ang kanilang narinig. Si Mama, ang magkapanabay nilang lumabas ng kanilang silid at tinungo ang silid ng matanda. Patawarin mo ko sa aking nagawa. Dinig nilang pagsusumamo ng kanyang ina sa kausap. Laking gulat niya nang pagbukas nila ng pinto ng silid ng matanda ay nandoon si Isabel. Isabel, bungad ni Ivan. Nandito ka rin pala sa lawahan. Sabi mo mahal mo ako. Bakit ka nagpakasal sa babaeng iyan? Isabel, please tama na to. Tigilan mo ng paghihiganting mo, si Ami. At sino ka para makaalam sa usaping ito? Sabay wasiwas ng kanyang kamay na waring sinunod naman ng isang hamang nasa gilid matanda. Ngayon ay nakagapos na ang mga kamay at paa ni Ami. Pilitin man ni Ivan na tulungan ng asawa, ay hindi niya magawang putulin ang halamang nakatali dito. Noon ay pinalingan niya si Isabel. Parang awa mo na, Isabel. Tigilan mo na ito. Parang awa mo na. Patawarin mo na si Mama. Patawarin, Ivan. Patawarin ang taong kumitil ng buhay ni Marco ng aking pinakamamahal. Hindi ko siya kayang patawarin, Ivan. Pasensya na lang kayo. Sabay baling ito sa matanda na noon ay nakaluhod na sa paghingi ng tawad. Sasama ako sa iyo kung iyan ang nararapat. Kung iyon lang ang tanging para matigil ka na sa iyong ginagawa. Ang nasabi niya sa babaeng kaharap. Hindi, Ivan. Hindi ako papayag. Si Ami sa asawa. Patawarin mo ako, Ami.
Nagpakasalang naman ako sa'yo dahil akala ko yun ang tama. Ngunit ako'y para sa'yo, Isabel. Mahal na mahal kita. Ikaw ang dapat kong samahan. Tatalikuran ko ang lahat ng ito. Magkasama lang tayo muli. Nang napasulyap si Ivan sa orasan, malapit nang mag-umaga. Malapit nang bumalik si Isabel sa pagiging estado. Napahinto si Isabel sa paglapit sa matanda. Damang-daman niya ang bawat salita ni Ivan. Mahal na mahal din niya ang lalaki. At alam niyang hindi man niya ito makakasama sa bawat minuto ng kanyang buhay, ay magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong maging masaya. Iwanan na lang natin ang lahat ng ito, Isabel. Pumalik tayo sa mansion kung saan nagsimula ang lahat. Please, Isabel, sumama ka na sa akin. Pilit na inaabot ni Ivan ang kamay ng babae. Ngunit nakita ni Isabel nang muli itong sumulyap sa bintana ng kwarto ng matanda. Nakita niyang malapit ang mag-umaga. Nililinlang lang siya ni Ivan. Nagsisinungaling ito sa kanya. Lalong nanuot ang galit sa kanyang puso. Muli ay kinumpas niya ang kamay at halos magdugo na ang mga kamay at paa ni Ami sa pagkakabihag dito ng halaman. Unti-unti ay kumapit na rin ito sa kanyang lieg at sa isang sulyap ni Isabel sa halaman ay tuluyan ang humiwalay ang ulo at kamay at paa ni Ami sa katawan. Patay na ang babae. Patay na ang kanyang asawa. Pinalingan ni Ivan si Isabel. Kitang-kita niyang nangiti ito sa nakitang reaksyon niya. Masarap bang mawala ng minamahal, Ivan? Masarap bang makitang pinatay ang taong iyong minamahal? Napaluhan na lang si Ivan sa tinura ng estatwa. Tama si Elena. Masakit mawala ng minamahal sa buhay. At ngayon pagmasdan mo ang pagkamatay ng iyong ina. At bumaling ang tingin nito sa matanda. Doon naman waring bumunot ng lakas si Ivan. Tumakbo siyang palapit sa estatwa upang pigilin ito. Alam niya ang oras na halikan na umahawakan ito ang kanyang ina. Ay tiyak na kamatayan ang naghihintay dito. Nagpambuno sila. Pilit na inilalayo ni Ivan si Isabel sa kanyang ina. At ang babae naman ay galit na inundayan siya ng kalmat sa mukha. Hindi niya kayang saktan si Ivan kahit pasabihin anak ito ng taong pumatay kay Marco. Sa gitna ng lahat ng ito, iisa lang ang tanging alam niya. Mahal niya ang lalaki. Tama na, Isabel. Please, tama na. Hindi, Ivan. Dapat siyang magbayad. Muli ay sumulyap si Ivan sa bintana. Nakasulyap na ang haring araw. Noon ay may luha sa kanyang mga mata at nakatitig lang sa estatwa. Mahal na mahal kita, Isabel. Patawad. Sabay lundang ni Ivan sa bintana. Kaya ka pang estatwa. Kaya ka pang babae. Ngayong araw ang libing ni Ivan. Ngayon ay kailangan niyang magpaalam sa anak at magpasalamat sa sakripisyong ginawa nito para sa kanya at para siya ay mabuhay. Namatay si Ivan sa pagkakatalon sa second floor ng kanilang bahay. Konkretong simento ang naghihintay sa lalaki ng maisipan nitong tumalon. Ngunit alam niya ang umagang iyon lang ang tanging paraan para matigil si Isabel sa kanyang binabalak. Iyon lang ang paraan para bumalik ito sa kanyang anyong estatwa. Paalam, Ivan. Salamat anak sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa akin. Mahal na mahal kita. Huling salitang binitawan ni Doña Matilde sa anak. Isinara na ang kabaong ni Ivan. Ngayon ang lupa ng kanyang magiging kasama. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin makatulog si Doña Matilde. Hawak ang isang kopeta ng alak. Ay napasulyap na lang siya sa buong paligid. Hindi mawari kung anong gagawin sa lahat ng kayamanang kanyang natatanaw. Wala nang silbi ang lahat ng ito. Wala nang aking anak. Ngayon ay may luha na muli sa kanyang mga mata. Isa-isa niyang itinumba ang lahat ng mamahaling gamit sa paligid. Isa-isa niyang binasag ang estatwa at figurin na kahit anong mahawakan hanggat mabasag ang mga ito. Napalood na lang siya sa pagod. Pagod na nagmumula sa kanyang puso. Wala na si Ivan. Wala na siyang magagawa pa kundi ang iyakan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makatayo ay may palis na paa sa kanyang harapan. Unti-unti siya nagagat ng kanyang ulo upang tingnan kung sino ang kanyang kaharap. Laking gulat niya nang makita si Isabel na nakatayo sa kanyang harapan. Ngayon hindi lang ang pagkamatay ni Marco ang sisingilin ko sa iyo, kundi pati na ang pagkamatay ni Ivan. At isang malakas na tawang maririnig sa buong kabahayan. Hindi! At doon tulay ang nagising ang matanda. Pinabangungot lang pala siya. Malamang isang pangitain. Ngunit hindi ito maaaring mangyari. Wala na si Isabel. Wala na ang estatwa. Ipinatapon na niya ito sa gitna ng gupat at kahit kailan hindi na ito makakabalik pa para makapaghiganti sa kanya. Napukaw ang atensyon ng matanda nang may marinig siya kung anong bagay na nabasag sa ibaba ng bahay. Ruth! Ruth! Tawag niya sa isang kasambahay. Ngunit walang sagot mula sa kasambahay kung kahit napilitan lang siyang bumaba ng bahay. Madilim ang paligid. Wala na siyang ingay na naririnig ngunit pakaramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Lalo lamang siyang kinabahan. Baka si Isabel, baka binalikan siya ng estatwa. Ruth, huwag kang sisigaw kundi papatayin ka namin.
Anunsyo ng lalaking lumapit sa kanya. Kunin ninyo ang lahat ng aking kayamanan. Huwag lang ninyo akong sasaktan. Maawa na kayo sa akin. Mabilis na kumilos ang mga magnanakaw. Sinamsam lahat ng kaya nilang madala. Mga mamahaling gamit, mga alahas at pera. Ngunit hindi pa kontento ang mga magnanakaw. Muli ay binili nila ang matandang donya na noon ay nakatali sa isang bangko. Alam namin hindi lang itong kayamanan mo tanda. Ilabas mo na ang lahat. Sabay tutok ng dulo ng balis sa sentido ng matanda. Wala na akong ibang pera. Iyan na ang lahat ng pera ko. Maawa kayo. Huwag ninyo akong sasaktan. Sinungaling. Sabay hampas ang balis sa ulo nito. Tama na yan. Umalis na tayo. At baka dumating pa ang mga pulis. Awat ng isang lalaki sa kasamaan. Napatigil naman ito sa ginagawa. Nahimasmasa naman ang donya at nang magsimula itong lumakad palayo sa kanya. Ngunit huminto ang lalaki. Muli ay lumapit sa kanya. At sa huli ay pinutok nito ang gatilyo sa sentido ng matandang donya. Patay na si Doña Matilde. Patay na ang matandang donya. Hating gabi na. Muli ay nagliwanag ang kabuuan ng estatwa at sa muli ay nagkaroon siya ng buhay. Isang obra maestra. Isang likha ng kanyang skulptor. Ngunit sa pagkakataong ito, si Isabel ang naging skulptor. Si Isabel ang naging manlilikha. At si Ivan ang kanyang obra. Si Ivan ang kanyang